Yan na po ang tanan sa pagbangluhod alang sa pagkampo. Dalay ko nito may pagbawa ng Diyos nata sa mga langit. May buntag kanimo nila amuhan. Salamat kayo may ikaw niguman ka na mo kininagdama. Salamat o Diyos may ikaw naganatag ka na mong privilege. Kaya kami karoon worship, makadahi kanimo. O manalangin niyo o Diyos ang mga kaubanan sa sila nagapalulong dili, di magkaramo karoon. Ikaw magapanalangin nini na program, anak kanimo o Diyos, na tini o Diyos imo magkakalimutan. Salamat sa inyong pagkamaan ng ikanan. Sinuwa kami sa among masalam. Sa pangalan ni Panginoon sa Kristo ang mga Diyos. Amen. Good morning, everyone. Welcome to our morning devotional. I will be reading to you the parts and the participants of this morning's program. The song leader led us the opening song. And after that, the opening prayer offered to God by Brother Bernard Ibanez. After my part, we will be having a special song by the selected spiritual committee members. Then our speaker this morning, we have Pastor Handel Ken Cabrera. After which, the closing song, which is the mission, and the closing prayer by our speaker. Once again, good morning, everyone. Requesting all the spiritual committee members to be in front for our special song.
Thank you, Spiritual Committee. Siguro lang sila muna ba? Ang kanta, fitted din sila, why have you chosen me to sing here? Anyway, that song is, makita niyo ba nga, there's beauty in God choosing you as one of His children. Nindot kayo, pili ka niya. Today, we will be talking about the title, Get Ready, Happy morning, mga Get brother. Ready, Get Okay. Ready. It means prepare, prepare, prepare. Ang key text is found in Amos 4:12. Tingnan din, hey. Prepare to meet thy God, O Israel. So na to? Prepare to meet thy God, O Israel. Let's pray. Heavenly Father, as we start with morning manna, morning devotional, morning breakfast of your spiritual food, we pray, Lord, that may you open our hearts, open our minds, that we're able to communicate and contact you, Almighty God. Thank you so much for everything you did for us. This we pray in Jesus' name. Amen. Ang pangutan na igsoon na raw, suppose that today Christ should come. Kung karon moabot ang Ginoo na makita nato dinha sa kawanangan, would be who would be ready to meet Him? Kinsa daw sa tuwa din niya andam na. Because we believe that Christ is coming. But if karon moabot, kinsa andam na? Dapat ta sa kamot. Praise the Lord. Suppose we should be translated into the kingdom of heaven just as we are, karon. Would we be prepared to unite with the saints of God, to live in harmony with the royal family, the children of the heavenly King? Ready na ba ta? Have you made your peace with God? Saan ang meaning, have you made your peace with God? Deeper pa ning meaning, have you made your peace with God? Kung namoy vehicle, di ba? Oy, nagkaayos na mo. Ano ba? Ay, nagkaayos na mo. Okay na mo. That's what it means. Okay na ba ta sa Ginoo? Di ba ta mo okay sa Ginoo? You answer that to yourself. Di ba ta okay sa Ginoo? It could be, no? Ato ang relationship siya.
Are you seeking to help those around you? Those in your home, those in your neighborhood, those with whom you come in contact that are not keeping the commandments of God. Natabata ako na bang na si Termaling? Contact, no? Ato na bang na-share ng atong mga silingan, atong kauban sa balay, atong pamilya, na coming ang Ginoo. Are we getting ready to meet the King? If it were possible for us to be admitted to heaven as we are, how many of us would be able to look upon God in sa makasapuan? How many of us have to have on the wedding garment katong righteousness of Christ sa tuwa? How many of us are without spot or wrinkle or anything? Kinsa mo sa tuwa na yung gaw? Good morning, James. How many of us are worthy to receive the crown of life? Position does not make the man. It is Christ formed within earth. Ano sila naman? The angel said to them, will ye shun the 7 plagues? If so, ye must die that ye may live. Get ready, get ready, get ready. Ye must have a greater preparation than ye now have. Sacrifice all to God. Lay all upon the altar. So may ilay. So ito yung sacrifice. Number 1 is self. Number 2, property. And number 3, all a living sacrifice. All. Self, number 1. Atong mga property. And all. So, sacrifice. Kung, meaning anexon, kung kani mga properties na to, kung maon ni siya ang makapababag sa tuwa sa Ginoo, ato ni siyang talikdan, and then ato bang ang Ginoo. So properties, simple lang kayo. Example, cellphone. Property man ni nato. Kung kani ang cost, o sa may cost nimo sa cellphone nga di ka ka-communicate sa Ginoo, imo na siya i-turn off. Dili ilabay ang cellphone, ha? I-turn off, imong talikdan ba? Imo i-sacrifice ba? So may sacrifice, Lord, na for example, Lord, nagsige na lang kung Facebook ako ni alay sa mga altap, hindi na kumagkuhan ako na is either ako na may kumbaga, imong ihatag sa Ginoo, imo na hindi na kumagkuhan na kayo, wala ako oras sa imong pangunan. Something like that. Lord, kani ako ang trabaho sa masubrahan ta sa naganahatag na trabaho ba? Okay man, pero wala tayong panahon sa Ginoo, lahi na po siya na storyan. Okay? Lahi na ba rin ma-inlove ito ako sa trabaho kayo, full blast din mo ba? Oh, nag-8 sacrifices, nag-8 time, nindot man, pero kung kulang na gani ang time sa Ginoo, i-deny ko na siya. All na nakamutan rin, oh. Okay, actually, dito ito magtrabaho yung super. Kaya ka pinaganahan sa gatan. Makalimutan ka sa oras ganyan, di ba? But God is telling us, sacrifice all. Kung natin mga secret sins, natin kaalikan, naman galiting one, yun din sacrifice all kay para marinita. Christ is coming with power and great glory. He is coming with His own glory and with the glory of the Father. While the wicked flee from His presence, Christ's followers will rejoice. Okay, pangutan na. Ganahan na ka mabalik ng Ginoo, gusto ka mag-extend pa. Ano rin, magklaro kayo niyo? Ingon niyo? He is coming with us. The wicked flee from His presence. Meaning, mapalayo, no? Christ's followers will rejoice. So, ongoing to siya sa pagbalik sa Ginoo. Pero before babalik ang Ginoo, that is similar na feeling. That is similar na feeling. Kung di ka ganahan na maabot, pwede niya na. Pero kung ganahan ito, pwede ka na. Di pa na kumabot ang Ginoo. So, asa ka sa duwa? Ma-check na ito na. So, I cannot read hearts, but you know yourself. Kung di pa ka ganahan, na mabalik ang Ginoo, part ka to sa wicked part na. Hindi ka na mag-present sa Ginoo.
Pero kung excited na ako, balik ang Ginoo, ay, narinig na sa righteousness part. Ganahan na mong balik ang Ginoo. Inga na! So I cannot judge you. You know your hearts. I judge I know myself, you know yourself. Okay, so when the wicked flee from the presence of God, Christ followers will rejoice. Right? Will rejoice. So, dili ka mag-rejoice, mabalik ang Ginoo sa lugar po na Lord. Hindi kayo sa pagbalik, Lord. Hindi ko ano yan. Who are we to question? How are we to ask God that way? Ngayon naman, many are suffering. And gusto mo i-extend ako, mas maayong ganing na mabalik ng Ginoo kayo. Kato nag-suffer, dili na ba? Okay? So His faithful followers, Christ has been daily companion and familiar friend. So no? To His daily followers, ati followers ng Ginoo, no? Hindi na TikTok lang nila. No? To His faithful followers, Christ has been a daily companion and a familiar friend. They have lived in close contact, in constant communion with God. Upon them, the glory of the Lord has risen. Wow, ingat kayo. Now they rejoice in the undim rays of brightness of glory of the King in His majesty. They are prepared for the communion of heaven. They have heaven in their hearts. So before kita magkatuglangit na langit yun, first heaven must be in our hearts. Meaning, na-enjoy ng takarong palandaan sa presence sa Ginoo. Ganahan na tadaan sa presence sa Ginoo. Kipag-abot sa langit kay Isulan, dili man kaya, usay, masig mali atong concept ha, dili tayo nga spiritual materialism. Sa spiritual materialism, ang butang lang na spiritual ay apas, dili itong tagiya. Material na rin, ay, itong langit, gold daw dito akong lakuan. Lagikit ito, hindi pa rin kasabi. Ang mga benefits lang ba? Ang atong makuan. Pero ang gusto sa Ginoo, siya mismo. So meaning, karang palandaan, balawang mata dito, na-enjoy na daw sa presence sa Ginoo. They are prepared for the communion of heaven, for they have heaven in their hearts. So heaven will not be heaven without Christ. Kung basahin mo ang story of redemption mga kaigsunan, pag now ni Jesus Christ din sa kalibutan, minghoy kay langit. Langit na tuhanan na sila dito. Minghoy kayo. Ang treasure of heaven is Jesus Christ. Ganahan kay sila mutul. Ang mga angels, ganahan kay mutul kan Jesus Christ. Ganahan sila nga. Ganahan. Kaya bitaw makikita sila kan Jesus Christ. Bro, kung ngayon dugo ko nila ba na He is a star in heaven. Paghawa ni Jesus Christ ito, miingaw kayo. Right program. Ugno yung ilang mga kasing-kasing. Because they knew what will happen to Him. If you are right with God today, you are ready if Christ should come today. So now, if you are right with God today, you are ready if God should come today. Okay, so then, I hope and pray that we will reconcile, we will check our hearts, and we make the right things with God. Kung natin mga challenge sa atong communication siya now is the time to take all those sacrifice. I-sacrifice na natin tanan. So, ito nakapababag. Masay reason na hindi ka makabible study sa yourself. Masay reason na hindi ka ka-pray. Anong i-sacrifice na siya. Ihatag na mo sa altar. Masay reason, gano'n man nga, balay na. Let's just say, nag-apo na ka, nag-study na ka. Pero masay reason na nung dili ka na storya sa ibasa sa ulan. Kung sa may reason, so naulaw ka, ano sa reason na dili ka ka-post, dili ka ka-share. Ano sa reason? Kaya tanag ng mga reasons na kapababag sa in pushing to the readiness of the kingdom. Kaya tanag mga tao kinahanglan upang minsahian mo. Ano sa reason ang naging i-sacrifice mo. So let's hope and I hope and pray that this message touches our hearts, that we are going to be able to prepare more para mas dagan pa ang makaabot or makaadto sa langit mga guys. Happy morning and take care.